beloved Boss Mike Cervera. Bugbugin natin. Ano pa? Bugbugin natin yung ating topic. Hindi dapat gamiting panangga ni VP Sara Duterte ang peace rally para takasan ang pananagutan sa umano'y anomalya sa confidential funds. Paulit-ulit ang balita. Hindi dapat. Ulitin ko lang Hindi dapat gamiting panangga ni VP Hindi dapat gamiting panangga ng butihing Vice Presidente. Ang alin? Sara Duterte ang peace rally. Ang peace rally na sinagawa ng kapatiran ng mahal na mahal natin, nire-respeto nating kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Saludo po. Para takasan ang pananagutan sa umano'y anomalya sa confidential funds. Ayan mga kababayan, tanong ko lang. Baka naman hindi napapansin, baka lang naman tanong ito. Baka naman hindi napapansin ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo na nagagamit na sila netong mangga. Manggagamit talaga. Baka naman hindi nyo namamalayan na nagagamit kayo ng grupo ni Duterte. Ano po? Baka lang hindi ko kayo pinangungunahan. Mga kapatid, sa iglesia, lalong-lalo na kay Kicks TV. Tuloy. Ayon kay Makabayan Bloc Representative Franz Castro, giit naman ni Senator Leila de Lima o dating Senator Leila de Lima, mas marami pa ring Pinoy ang sumusuporta sa reklamong impeachment laban sa bise. Para sa balita... Ayan, mas marami higit ng Pilipino uli ang balita ay sumusuporta na gustong ma-impeach itong si Sara Duterte na butihing Vice Presidente nila. A to Z, nagbabalik si Ace Cruz. Sabi rito, nako, Sero! Ang siste. Sir Mike, baka naman talagang nagpapagamit ang pamunuan. Ano ba? Tanong yan tanong. Baka naman tanong lang ng ating isang viewers sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo Baka po daw kayo nagpapagamit talaga. Pero hindi ako naniniwala dyan. Ngayon hanggang ngayon parang ako si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po ako naniniwala na ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo ay susuporta sa mga mamamatay tao, sa mga rapist, at sa mga magnanakaw. Hanggang ngayon hindi po nababago sa aking pananaw yan. Ano po? Opo. Hanggang ngayon. Tuloy. Sa kabila ng pagdagsa ng mga tao sa Quirino Grandstand para sa National Rally for Peace, tingin ni former Senator Leila de Lima, mas marami pa ring Pilipinong pabor. Wait lang, ano yun? Wala. Nagpapaiyak ba tayo? Wala naman tayong ginagawa. Tayo ngayon nagpapaliwanag para mas maliwanagan ng karamihan. Ay, sa totoo lang, itong channel po na ito para sa mga DDS to DDS channel po talaga ito Bakit kanyo mga kababayan? Kung may mga kilala kayo, kahit ano pang mga vlogger dyan mga kababayan, pag hindi sang-ayon sa kanila yung kinukomento, binablock nila. Kita nyo? Pero po dito hindi. Bakit kanyo? Ewan ko ba kung bakit kayo nandito? DDS channel to. Enough na. Wag ko kayo mag-iiyakan. Bakit po kayo mag-iiyakan? Wag ko kayo magalit. Bakit po kayo magagalit? Para sa inyo nga po ito. Para sa inyo po itong aking pinapaliwanag. Ngayon, kung hindi kayo sasang-ayon, wala naman po akong magagawa. Di po ba? Ay sa aking pagkakaalam at alam din ng mga 8-0 at mga 8-0 dito, mga tismos at tismosang nandito, tayo nagpapaliwanag para inyong maunawaan yung mga bagay-bagay na sasabog na yung ulo nyo kapag inunawa nyo pa. Kaya kami nandito para tulungan kayo na unawain. Ibig sabihin, pinamimigay na namin yung aming ilang porsyento ng utak namin sa inyo para mas makaunawa kayo.
Boss Mike, parang sinabi mo namang mga bobo talaga yan. Ay, wala akong sinabing ganun, Anino. Wala akong sinabing ganun na mga bobo yan. Oo. Ang sinasabi ko ay para maunawaan nila yung tinatalakay ko. Eto na kayo talaga eh. Uy, tama na nga. Kayo talaga. Ito na. Sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. No matter how massive or big in numbers, it's still reflective of the minority position for the rest of the Filipinos. As the surveys say, many or most Filipinos prefer impeachment. Respeto po natin. Yung ating mga kababayan, mas higit na nakakarami. Mas higit na kakarami, ang kagustuhan ay ma-impeach na yung butihing vice presidente nyo. Mga kababayan, so ano pang problema dyan? Diba, sabi ko sa inyo, ang pagrespeto sa isa't isa ay mahalaga para sa pagkakaunawaan. O baka naman pwede nyo nang unawain yan. Na ano, mga kababayan, na mas marami ang kagustuhan, ma-impeach na si Sara Duterte. Is the majority position. That is the pulse of the nation. Sa social weather stations nationwide survey noong December 12 hanggang 18 na may 2,160 respondents, 41% o mas marami ang pabor sa mga impeachment complaint. Nako, masakit yan. Mas marami ang pabor sa impeachment complaint na dapat nang maisagawa sa lalong madaling panahon. Kaniyain laban sa Vice Presidente. 35% ang hindi sang-ayon. Ako, yan na yung itsura. Yung itsura ni Sara, pag tinignan nyo sa mata, makikita nyo na kung ano siya. Ulitin ko ha, para maintindihan ng mga mahal na mahal nating DDS. Tignan nyo si Sara, titigan nyo sa mata, makikita nyo na kung sino siya. Di ba? Pang 19% ang undecided. Para naman kay Alliance of Concerned Teachers, Representative Franz Castro, isa sa mga endorsers na impeachment complaint laban kay Duterte, hindi pwedeng isulong ang kapayapaan ng walang pananagutan. Kung tayo ay nag-work for peace, dapat din natin sinasantabi yung justice. Oo nga daw, parang sinabi, kung tayo nananawagan ng for peace o for kapayapaan, ay dapat hindi po natin isasantabi, mga kababayan, yung katarungan, hustisya. Ayon sa kanya, parang may pinaparinggan si, Franz Castro, Franz Castro, aminin mo, sino pinaparinggan mo? Parang may pinaparinggan ito. So, hustisya para sa mga mamamayang Pilipino. Correct, tayo yon, mga mamamayang Pilipino. Hustisya po sa atin, para sa atin. Opo, tuloy. Na magamit ng maayos itong confidential funds. Na magamit na maayos itong confidential fund. Tama naman po. Parang ginagawa lang ito na, na pantakip or ginagawa lang itong panangga. Pantakip daw at panangga lang talaga ni Sara. Kaya nga todo-todo pala salamat niya. Kaya nga, mga kababayan, ewan ko ba kung bakit pumapayag sila. Di ba? Tuloy. Na ni BP Sara doon sa accountability niya. At ginagamit itong peace rally na ito para hindi siya masingil. Tingin ng grupong Nako, mga kababayan, parang sinasabi nila, mga kababayan. Hoy, Joseph Pascual, di ako nanunulsol. Ginagamit lang daw ang peace rally ng INC para hindi daw masingil sa ganyang ginawang mga karumal-dumal na kasalanan. Kita nyo? So, parang sinasabi ni Franz Castro, ginagamit lang pala kayo ni Sara eh. Yung peace rally, ginagamit lang daw ni Sara. Kung ako naman, hindi naman ako papayag yan. Sasabihin ko dyan, hindi totoo yan. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kahit pa umakyat na si Marcoleta, hindi totoo yan. Kahit pa
lantaran yung pagtatanggol nila. Hindi totoo yan. Hindi. Hindi. Bayan, paraan lamang ang peace rally para sindakin ang mga mababatas sa pag-usad ng impeachment complaint laban Wala namang sindakan. Ayan pala, naninindak kayo eh. Naninindak pala eh. Paninindak ba yung ano? Yung pala yun eh. Ang ingano eh. Nako. Sabi nila yan ah. Oh, naninindak pala kayo. Sa palagay nyo ba masisindak nyo yung mga ilang mga Pilipino na sasang-ayon dito sa sinasagawa sa Kongreso? Oh, huwag ganun. Walang sindakan. Naninindak daw eh. Oh, naninindak daw. Oh, pakinggan nyo. Singil. tingin ng grupong bayan, Oh, tingin ng grupong bayan, paraan lamang ang peace rally para paraan ng peace rally para sindakin ang mga sindakin mababatas sa pag-usad ang mga mambabatas ng impeachment complaint laban sa pagsasampa ng impeachment complaint para hindi na ituloy. sa bise. Talagang ano to, pressure politics na ginagawa nila. Naku, si Baba, lumitaw. Oo, lumitaw na naman ito. Lumitaw. Ay, no. Ito na. Panakot sa mga kongresista, panakot sa mga senador, lalo na alam nila na election season na. Yung pala yun. Nakuha ko na yung kanilang opinion. Tinatakot yung mga mambabatas na hindi sila susuportahan ng mga iglesia ni Cristo kung sakali man na ituloy ang impeachment complaint laban sa kanilang sinusuportahang si butihing BP Sara nila. Nako! Ganun ba yun? Sinisindak nyo sila? Ay, huwag nyo lang iboto. Oo. O, sa lahat ng iglesia ni Cristo, huwag nyo iboto yung mga pro-impeachment. Ganun lang naman yung kasimple. Ano naman kung hindi nyo iboto? Ano naman kung hindi manalo yung mga yan? Basta ang manalo yung kagustuhan ng maraming kababayan. Okay na sa amin yun eh. Walang problema yan. Hindi nyo iboto? Di wag nyo. Di ba? Di ba? Bakit hindi na lang kayo tumutok? Ito lang opinion ko lang ulito. Bakit hindi na lang kayo tumutok kay Marcoleta? Dahil hanggang sa ngayon, kulelat pa rin siya. Di ba, mga kababayan? Doon na lang kayo tumutok. Ipanalo nyo si Marcoleta, si Kibuloy, at si Bato. Dahil hanggang sa ngayon, sa panahong kasalukuyan na to, kulelat pa rin tong mga to. Di ba? Tutukan nyo yun kasi marami dyan. Ito payo ko lang, Kicks TV. Maraming mga sa inyo kapag natalo si Marcoleta. Sasabihin nila, hindi nyo pala kayang ipanalo yung membro nyo eh. Bakit kayo ganyan? Ganun na sasabihin ng mga yan. Diba? Ganun na sasabihin nila. Sasabihin nila, ay wala. Hindi nyo kayang ipanalo. Membro nyo, hindi nyo kayang ipanalo. Naku, ganun. Ganun na sasabihin nila. Pero hindi ko sasabihin yan. Alam ko namang hindi mananalo yun. Ay, no. Di ba? Leonora Brown, late ka na. Good morning po, Ma'am Leonora Brown. Wala na mga kababayan. Tuloy natin to. Di ba? At siguro may mga senador, may mga kongresista na mag-aalangan dahil nga sila ay tumatakbo. Yan! Mag-aalangan! Pero eto Sorry, Kicks TV. Ay, naku! Basta, alam nyo eto mga kababayan. Sasabihin ko sa inyo. Bilang tao, isantabi natin lahat yung mga organisasyon, relihiyon, at kung ano pa man. Basta tayo mga kababayan, magkasundo-sundo lang. Kung hindi nila kayang ipakita sa mga namumuno sa atin yung pagkakasundo-sundo, mga kababayan ko, tayo na lang mga Pilipino. Tayo na lang ang gumawa ng magandang halimbawa na yan, na tayo kahit magkakaiba-iba
ng ating opinyon sa usaping politika. Tayong mamamayan na nagiging biktima nila ay ipakita natin magkakasundo-sundo tayo. Diba? Diba? Oh, sino hindi sasang-ayon? At sino naman ang sang-ayon? Putik na yan tayo. Ke pro, ke anti, ke gumitna kayo. Tayo ang biktima ng nag-uumpugang mga malalaking politiko. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Tayong mga Pilipino yon, hindi sila. Kaya nga mga kababayan sabi ko nga sa inyo diba? Ipakita ang puwersa pagdating ng halalan. Kung kayo'y naniniwala at kung kayo'y malakas, ipanalo natin ang ating bawat politikong sinusuportahan. Diba? O ako. O, eto mga kababayan Alam nyo kung sino ang sinusuportahan ko at gusto ko? Ping Lacson. Sino pa? Tito Soto. O, mga kababayan, yan po. Bawal sa gitna. Ibig sabihin ng gumigit na yung mga neutral. Kicks. O, sumusuporta din sa pula, sumusuporta din sa berde. At may mga gumigit na. Ibig ko sabihin ng gumigit na, yan po yung mga neutral. Kapatid ba? Uy! Oo. Itanong nyo sa kanya kung kapatid niya talaga yan. Di ba? Kaya nga, eto lang. Sinusuportahan ko. O di, ikakampanya ko. Di ba? Bakit huka nyo? Aba, yung mga binanggit ko, marami nang napatunayan sa Senado. O, di ba? O di ibalik natin kasi mga matatalino. Kaysa naman po, eto naman kaysa naman po, kay Bato, kay Robin, kay Bongo, at kay Ipe, at kay Willie, ano naman alam nila? Ako mga kababayan, eto naman, ako sang-ayon din naman sa pagsuporta nila Kicks TV. Kanino? Kay Marcoleta. Bakit kanyo? Abogado yan abogado yan. Kaya lang may sarili akong opinyon, kaya ayaw ko sa kanya. Pero, tama, sang-ayon ako na suportahan nila Kicks TV si Marcoleta. Kasi abogado nga. Diba? Ulitin ko, tama yon, sang-ayon ako doon. Kaya lang nga, meron ako pa sariling opinyon, kaya ayaw ko kay Marcoleta. Bakit kanyo? Diba? Okay lang po, Roberto. Okay lang po yan. Opo, wala pong problema. Diba? May pasarili kong opinyon Bakit? Ang iniisip ko baka maging katulad ng mga DDS sa Senado Kahit pa siya ay kwalipikado, aminin natin kwalipikado, talaga si Marcoleta bilang maging senador. Aminin natin yan. Huwag tayong magpa-ipokrito. Kwalipikado si Marcoleta. Kaya lang. Yan ang problema, yung kaya lang. Kaya lang baka maging makasama ng mga grupo ni Duterte sa Senado yan. Na imbis na makatulong para tayo mas mabilis na makabangon, mas makadagdag pa para humila siya hangarin ni Pangulong Bongbong na maitaguyod tayo. Na mapaunlad tayo. Yun. Our beloved Boss Mike Cervera.